Diyos marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome na naman po sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ning Lunes, petsa 7 kang bulan ning Agosto. Kumusta mo kamo mga tugang? Ngunyan na Lunes, mainiton baga sa luwas? Grabe talaga nung panahon ngunyan, ano? Pag initon, pagkatas mauranon, talagang dipisilon na timplahon, ano? Yan na po ang inaapod ng epekto kang sa tuyang global climate change, ano? Kaya nga sa tuya dapat atamanon ang mga itinatao sa tuya ng Diyos, lalong-lalo na ang mga kalikasan. Okay? Kaya alagaan po natin yan. Kaya mas maganda magtanim ng puno. Yan. Alam mo, sa ibang lugar, nahiling ko mga tugang, igwa talagang mga kahoy, ano? Ngunyan, dahil sa mga nangyayari ay mga subdivision, arugaan, ano? Mga pinuputol ang mga kahoy, ano, kaya nga kulang ang kahoy. At tatanda natin mga tugang na ang mga kahoy nagtatao sa tuya ng oxygen, ano, kaya nga mapresko baga. Duman po sa US Legazpi sa Rawis, duman sa likod kang kumbento. Kaya itong mga panahon, mga na-assign kasi ako diyan ng 1997 to 2002. Ano, uso ka ito sa ICAP baga mga tugang, so ICAP, Youth Civic Action Program, ano, so bago makagraduate ang sarong estudyante sa high school, nagtatanom, ano, during that time, I was the director of Aquinas University, ano, yung AUHS, yan dyan sa sa malapit sa San Rafael Church, ano. So ang ginibumi ka ito ni Ying Bobadilla, ano, siya ang principal, ako ang director. Ang ginibumi ay nagpatanom kami sa mga aki. Yan. Kaya ganyan, kadakol lang tanom duman, may mga pili, at lately nga nagtanom din ako ng mga santol. Nagtanom ako ng rambutan, ano? May mga nagtanom ako ng kadakol duman kaya medyo mapresko duman sa likod me, okay? Sana po yan magayonon talaga. At amanon ta ang satuyang kapaligiran, ang satuyang kalikasan sa paagi kang pagtatanom. Alam mo kasi, kaya itong nagduman ako of course, sa California. Duman kami sa sa Carmel, not Mount Carmel, sa Carmel, California, doon sa may Santa Ynez. Ano, kahit tuntugan ko, nagbisita kami, ano, yung California Mission. Yan. Kung mga nakaduma na sa California, siguro makakapag-relate sa kuya. So, ito bagang tinatawag na California Mission, okay? Yaon duman. So, kasi mga Franciscans po, kaya San Francisco, yan. So, Los Angeles, yon. Doon sa, harani sa may San Francisco, ano, igwa po duman lugar yung Carmel, Santa Ynez, I forgot, ang tagal ko na rin kasi palang hindi napunta sa Amerika, 2015 was my last time I visited my sister in the States, sa California. But anyway, mga tugang, talagang ako'y humanga. Bakit? Malayo pa kami, akala ko walang anduman, walang town, walang mga bahay doon. Yung pala mayroon, kasi magayon mga tugang, bawat bahay ay may kanya-kanyang sariling puno. Yun. Siyempre ang puno naman oak tree. Yan, magayon nun talaga. Sana digdiman sa tuya, bawat bahay may mga puno, pero wala na Kasi talagang we try to maximize everything na kaya nagiging mainit na talaga ang ating kapaligiran, ano? So anyway, yan po ang sana gawin natin, magtanim, okay? Sapagkat pag nagtanim ka ng mangga, yan, may magbubunga yan tulad ng tinanim ko dyan sa UST campus. Dati Aquinas University yan, nagtanim po ako ng mga 150 Indian mangoes. At yun nga lang, so iba nagkapurukan kang
kang bagyo, pero si iba, ayaw pa manggiray, miski na tumba na, ano manggiraray, nabuay manggiraray, ano? Kaya igwa pa manggiraray mga mangga. Napakinabangan baga, kahit sabihin natin Indian mango, dipisil kasi ang kalabaw na mangga ano digdi sa pili sa tuwi sa Bicol. Kadaklan denggayo ang kalabaw mango, hindi tulad nung sa Zambales o sa Cebu o sa ibang lugar, talagang dakula ang mga mangga nila. Sa tuya Indian mango lang. Pero kahit na nakakatabang na po 'yon. Ano? Indian mango kasi may makakain ka, at the same time may mga may shade ka pa. Okay? Yan naman na sinasabi ko sa inyo mga tugang. Kaya nga, posible pa man. Yan. Yan ang sasabihin ko sa inyo mga tugang. Kasi ang sakuyang temang ngunyan na aldaw, posible po yan. No? Posible pa rin tayong mag-alaga. It's still possible to take care of our environment, our ecology, ang ating kalikasan. Well, it's still possible, okay? Well, sinsan kasi sabi ng mga tao, what is impossible for man is possible for God. No? Totoo yan. Kaya nga, kung talaga kita ay masabi nga ni makadiyos, magagawa yan. Pero sa taong mga naniniwala sa Diyos, magagawa yan. Pero sa mga taong din nagtitiwala sa Diyos, ay nagdududa yan Wala tayong magagawa dyan. Mayroon po tayong magagawa. Okay? Yan ang sa tuwing pag-urulayan. So, what is impossible for man is possible for God. Okay? So anyway, gusto ko pong batiin ang mga nagdadaog sa tuwing ngunyan sa DCGB News Online. Pwede po kamo magduman sa inibangang Facebook tabi nindo, magduman kamo sa DCGB News Online, at syempre po nindo itong Marahay na Hapon with Father Boots Bombasi OP ng UST Legazpi, at syempre pakilike na tabi ito, and then pwede ka mong mag-comment. Yan nga mga tugang. Gusto kong batiin nga si Gerald Gallianito na taga-Naga. Sabi niya na salamat daw igwa na silang internet. Congratulations, Gerald. Okay, sa hirak ning Diyos, Father, mapresko sa mo maski concrete na ang neighbor. Shout out po sa mga taga Bunguran, Uwas, Albay, lalo na sa harani sa Dike at Tuytoy. Okay, habi niya Gerald Gallianito. Okay, thank you Gerald. Talagang at least igwa na ka morning ko yan internet, kaya mahiling mo na ako at thank you very much sa pagtalakihan mo, at kung gusto mo mag-share ka uli giraray iyo. Okay, so anyway, pwede po ka mo mag-text ako sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 sa Kuyang Globe number. Okay? So, mga tugang, ang sa tuyang pag-urulayan, iningani manunungod sa posible pa rin. Huwag mong sasabihin, ang kasabihan, tao lang kami, kaya kadakol ang mga palusot. Tandaan natin, what is impossible for man is possible for God. And for those who believe in God, sa mga nagtitiwala, naniniwala at nagtutubod sa Diyos, may magagawa. Posible po yan. Kaya mangyayari yan. Dahil kita ay nagtutubod sa Diyos. Kaya dakulaon kayo ang nagigibo kang sarong taong nagtutubod. Kasi pag ang tao din nagtutubod, mayong magiginibo. Kaya nga importante ang pagtubod talaga. Pagtubod. Kasi ang taong manitubod, sabihin natin, tama ba yun? Sa Bicol, manitubod, o palagi nagtutubod, ay sumusunod. So naman yun kasama po yan. Hindi pwedeng sabihin natin na siya po ay isang taong nagtutubod o naniniwala. Pero hindi siya sumusunod. Hindi po yan. Ang tunay na katibayan na siya ay taga-sunod ni Kristo, ay sumusunod sa Diyos dahil siya po ay nagtutubod.
Yan pagtutubod. Importante ang mga tugang. Ano? So, sa tuyang i-share kung gawa ka mong mga karanasan sa buhay, kung ano ang mga, sabi niyo, ay imposible mangyari ito, pero parang dahil nagtiwala ako sa Diyos, naging posible. Yan. May mga bagay ba mo sa istorya sa indong buhay na ang sabi kang iba, imposible kang maging doktor. Bakit? Kasi mahirap lang tayo. Yun, may narinig, may nadangog ako niyan eh. Ano? May mga tao nagsasabi, imposible yan. Ano? Mahirap lang tayo. Hindi pwede kang maging doktor. Ay pero, alam mo, susarong aki, pursigido. Ano? Dahil sa pursigido siya maging doktor, naging doktor. Isa dyan yung dating janitor namin na taga-tabako. Nakalimutan ko na yung pangalan niya eh. Ano? Yun, janitor po siya. At nang shinare nga niya yun eh, yung kanyang yung anak, talagang naiiyak siya sa pasasalamat sa Diyos, kasi walang imposible sa Diyos, walang imposible. Everything is possible for those who believe in God. Amen? Yan po ang importante. Anyway, mabalik din si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang oras po, tabi ko niyan, 14 minutos makalipas ang 1:00 hapon. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Sarong Pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita grare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. At gusto ko palang ipaalam sa inyo na sa August 9, ay simula na ang eskwela. Ang bukas opening of classes sa UST. At of course sa August 10, may Mass of the Holy Spirit. So yun, 8:30 ang misa, pangalawa 10:30, pangatlo 5:30 doon sa 5:30 ng hapon doon yung sa Old Campus, sa diyan sa may malapit sa San Rafael, So 8:30 papangunahan ng ating bagong elect na rector si Father Edwin Lau OP, at yung 10:30 ay
isa-celebrate ni Father Ernie Arceo OP, yung dating rector ng UST na ngayon samuyang prior o superior. At ang 5:30 ay pangungunahan ng yours truly. Sa 5:30 po. Doon ako magmimisa sa may College of Law and CBMA, College of Business Management and Accountancy. Yun dun sa old campus. Yan, magirilingan kita tabi. So welcome na naman sa pasukan ng 2023 to 2024, school year 2023-2024. Okay? So posible po yan. Yan pag-usapan natin. Posible kang makagraduate ngayon. Posible. Okay? Gusto ko pong batiin pala si Ramir Mabe. Good afternoon, Father Butch. I'm watching. Thank you, Ramir. And of course, si Mary Jane Kapil Natino, sabi niya, praise be Jesus Christ in you, Father. Nakita din kita ngayon sa radyo lang po kasi kita napapakinggan. Napapakinggan lagi kita sa radyo. Pero ngayon at least nakikita mo na. Yeah, thank you very much, Jane. Anyway, sa tuyang sabi nga, maghugot muna tayo. Kung bakit sabi ni Father Butch, ang topic mo niyan ay posible yan. Posible yan. Sabihin mo nga posible yan. Kaya mo yan. Walang imposible sa Diyos. Kung sa tao kasi palaging may pagdududa, nagiging imposible. Okay? After all, sabi nga, pag sinabi ng Diyos, sundin natin. Kasi posible po yan. Okay? Yan, kaya nga, yun naman talagang dahilan eh. Kasi pag sinabi ng Diyos, tama yan, totoo yan. Yan ang importante. Anyway, sa satuyang ibanghelyong niya na aldaw, magayuno na satuyang balik-balikan kasi ang salita ng Diyos talaga ay buhay na buhay. At doon tayo humuhugot. Kahit ng salita ng Diyos binabasa natin araw-araw, pero may bago yan eh. May parang masasabi ko sa inyo ganito yon. Alam mo ilang beses na ako napunta sa Israel. Ibang tao, iba-ibang kasama ko. Of course, ang mother ko na isama ko 2 beses sa Israel. Doon pa nga siya nag-birthday noon eh. I think if I remember right, her 75 years noong 1999, So doon, May 2, 1999, 75 years, doon si Mama nag-birthday. That was my birthday gift to my mother. So iba-iba. Pero alam mo, kahit na 11 times na po ako napunta sa Israel, 11 times, every time pagpunta ko doon, iba pa rin eh. Iba pa rin. So ganun na salita ng Diyos because ang salita ng Diyos ay fresh lagi. Okay? Marami kang makukuhang inspirasyon. Okay? Ang ebanghelyo ngayon ay halis sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 14, talata 13 hanggang 21. Ito po ay karugtong ng kung saan si Juan Bautista ay ipinapatay ni Herodes. Okay, kaya marinig natin dito sabi dito, nang marinig ito ni Jesus, ano yung narinig niya? Nang marinig niya na pinatay si Juan Bautista, yun, lumayo siya at namangka sila ilang patungo sa ilang lugar. Okay? Siyempre, ay malaking impact din kay Jesus yun eh. Yung kanyang pinsan at kamag-anak na si Juan Bautista ay pinapatay ni Herod. Kaya ang ginawa ni Jesus ay lumayo muna siya at namangka na sila sa ilang patungo sa ilang na lugar. Okay? Siyempre, sabi nga ni part of mourning po yun eh. Pagdamay. Kaya si Jesus, makikita natin na nalungkot siya, pero nag-move on uli siya. Nakita natin yan. So, makikita natin na talagang malaki ang impact, sabi ko kasi bago, na talagang ikaw, pag may namatayan, kahit kaibigan mo, malaki ang pero hindi man siya na-depress. Okay? Ipatuloy natin. Ngunit, nalaman ito ng mga tao.
at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. At talagang si Jesus noon ay talagang pinupuntahan at sinusundan ng mga tao. Dahil may nakita sila kay Jesus, kakaiba eh. Nagmimilagro siya, pinagaling niya mga may sakit, at maraming ginagawa si Jesus. Pagdating ni Jesus sa pangpang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila. So nakita natin na si Jesus ay may awa. Yan ang importante. In English, we call it compassion. May hirak baga, nahirak. At pinagaling niya ang mga may sakit. Yun. So dito makikita natin na si Jesus talaga ay may initiative. Hindi siya reactive, kundi may ang kanyang programa sa buhay ay proactive, hindi reactive. Nakita niya na okay, may magagawa tayo diyan. Yun. May posible tayo diyan. May magagawa diyan. Yan ang sabi ko ngayon importante sa araw na ito, gawin natin ang salitang ito. Posible yan. Kaya natin yan. May magagawa tayo dyan. Sana po yan ang satuyang word for today. Sabi ni Father Butcha, yan, may magagawa ka dyan. May magagawa ka dyan. Tama naman, kaysa magmukmuk ka dyan. Hindi. O mag-ano ka na lang dyan. Mag-umiyak ka na lang dyan. Hindi. May magagawa ka dyan. Anong ginawa ni Jesus? May nagawa si Jesus. Alam mo, sa panahon na ikaw ay talagang na-depress o malungkot, alam mo, ang mas maganda, hanap ka ng matutulungan mo. Sasaya ka. Yun, maganda yun eh. Halimbawa, nalulungkot ka. Siguro meron ka naman counting na tipon dyan eh. May nakita kang isang dalawa o bata na kailangan pakainin mo at alam mo, pag pinakain mo sila, sasabihin sa'yo, Kuya, thank you Kuya. Alam mo, nangyari sa akin yan noon sa papunta ko ng Manila, siyempre duman muna ako sa isang fast food, Pagkatapos, mayroon ko nakitang bata. So, pinapasok ko na alam mo, ayaw papasukin ng gwardiya. Di pinunta ko. Okay, order ka, bahala ka, order kami. Kwentuhan kami. Di masaya ako. At least nakapagpasaya ako. Maganda ba yan? Yun, ganun ang ginawa ni Jesus eh. Posible yan. Okay, kaya nang narinig ni Jesus, nakita ni Jesus ang maraming tao, naawa siya, at yun nga, may mga may sakit, kanyang pinagaling. Ito ang nangyari mga tugang. This is the multiplication of the loaves. Nang hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Maghapon na yun, di ba? Wala na eh. Paalisin mo na ang mga maraming taong ito para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng kani-kanilang pagkain. Alam mo madali naman may solution, di ba? Parang solution. Pauwi natin. That was the lousy solution. May magagawa ka. Posible po yan. May magagawa ka dyan. ang iniisip ka agad natin, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. May magagawa po tayo dyan. Sabi nga sa charismatic, may magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Di magagawang nag-iisa. Tama naman yan eh. Magsama-sama tayo, may magagawa tayo. Yan ang nangyari. Anong ginawa ni Jesus? Sabi kasi ng mga alagad, Lord, pauwiin mo na yung mga taong yan. Wala naman tayong bibigay sa kanila eh. So, alam mo, tinitingnan palagi tayo. We always go back to ourselves na wala tayong magagawa. Hindi natin hinahanap kaagad, may solution. Tandaan ninyo, sabi nga, in every question, there's already the answer. In every problem, there's already the solution. Yun. Okay? Anong ginawa ni Jesus nang makita niya ito? At narinig niya mga reklamo. Alam mo, mahilig magreklamo talaga ang tao,
Mahilig magreklamo. Okay. Pero alam mo, sige, papakinggan, alam mo, kahit magreklamo tayo, papakinggan pa rin tayo ni Lord. Ano? Papapakinggan tayo. Minsan reklamo tayo sa buhay. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Pero anong papakinggan tayo? Huwag ka mag-alala. Papakinggan ka ni Lord. Okay? Kaya nga, nang sumagot si Jesus, ito ang nangyari. No, ito sabi ng mga alagad, pauwi na natin. Sabi naman ni Jesus, hindi na sila kailangan umalis pa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Yun. Ano? Tingnan mo. Ang masasabi natin, God uses instrumentality. Kailangan ka ng Diyos, Father Butch. Kailangan ka ng Diyos, June. Kailangan ka ng Diyos. Kailangan tayo ng Diyos eh. Ikaw ay magiging kamay, magiging paa, magiging ulo. Kailangan ka ng Diyos eh. Kailangan tayo ng Diyos. Yun. So dito makikita natin na kahit si Jesus, kahit ang Diyos ay makapangyarihan, kailangan niya ng kasangkapan. Kailangan niya na, in English we call it instrumentality. Yan, instrumental. Magi tayong kasangkapan, instrumental. Kaya sabi ni Jesus, hindi. Huwag niyong uwiin, pakainin ninyo, feed them. Yun, siyempre magtataka ka. Sabi nila, wala kami rito. 5 tinapay at 2 isda lang ito. Sinabi sa kanya, akin na, yun mga tugang, pag may problema tayo, sa buhay, sinasarili natin. Kaya nga, hindi tayo nakaka-move on. Alam ba, pag may problema tayo sa buhay, ibigay mo kay Lord. At doon kay Lord, natatagpuan mo ang solusyon. Doon mo naman talaga makakuha ang solusyon doon eh. So, ano mong ginawa nila? Kasi nothing is impossible with God, For God, everything is possible, So, ibigay mo lang kay Lord. For after all, di ba? He created heavens and earth without anything, from nothing, So, ang tao hindi pwede makagawa from nothing, We always start with something, Sabi nga, ang artist start with a blank canvas. An artist cannot paint without the canvas. But when the canvas should be blank, otherwise, paano siya makakapagpintura doon? So anyway, kailangan talaga ibigay natin sa Diyos. At iniutos niya, maupo sa damuhan ang makapal na tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit. Yeah, sabi ko kaso panahon kaya itong sabi ko nga sa inyo mga tugang na pag may mga problema, parang wag na masyadong nakayuko. Kinakailangan tumingala ka rin, Ayun, tumingala si Jesus sa langit. Siyempre nagpasalamat. Yan po ay isang pag tumitingala ang tao sa langit, ibig sabihin nakikita niya ang langit, nagpapasalamat siya sa langit. Nagpuri. Tingnan mo. Hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad. At ibinigay rin nila sa mga tao. Yun. At kumain silang lahat, nabusog at inipon nila ang natirang pira-pirasong tinapay, 12 punong basket pa. May 5,000 napakain bukod sa mga babae at mga bata. Okay? So, napakaganda mga tugang. May magagawa tayo. Walang imposible po sa Diyos. Isipin lagi natin, there is the possibility. Okay? Kaya po natin yan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? So sabi ni dito ni Gallianite, makikinig na ako sa DCGB Online. Okay, thank you Gerald sa pakikinig. Okay? So anyway mga tugang, babalik din si Father Boots pagkatapos kan mga pagiromdom mga oras. Tabi ko niyan, 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Revicon, ilabas ang multilakas. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home Kidilets,
Gamot sa lagnat for kids. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. God is good. God is good. God is good. Okay, balik po kita girana sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sa tuyang aning pinag-uusapan, pinag-uurulayan ang manunungod sa pagtubod mo sa Diyos. Kaya mo yan, ano? Minsan kasi nagdududa kita, ano? Na ang hinahanap ang wara. Wala ako nito, wala ako niyan. Ano? Meron kang Diyos eh. Ano, alam mo sabi nga ni Saint Teresa, ano? Basta Diyos basta. God is enough, ano? God is enough. Ano pag ang Diyos ayaw sa tuya, we will never be lacking because God will always supply our needs. Yun naman talaga ang totoo dyan eh. No? Ewan ko kung kayo ay nakaka-experience na ganun. Ano, pero ako nakita ko talaga sa buhay ko na minsan natural yan nagkakaranas ka ng mga kadipisilan, pero sabi nga pag ibinigay mo kay Lord yan, may kasama ka. Oo, totoo naman hindi ka nag-iisa. Ano? Sabi, when you sabi nga sa Bible baga, entrust all your cares to me and I will support you. Yan. Sabi sa ano yan po sa hanapin ko anong verse ngayon. Maganda yun entrust, okay, hanapin ko, entrust your care to me and I will support you. I will support you. Yun, hanapin ko sa talata, ano ba yun? Bakit ano naman ito? Yun nga, entrust all your cares to the Lord. Siguro tama yun. To the Lord, hindi kung kani-kanino. Entrust all your cares to the Lord. Yan. Yan. Ito po, maganda ito pagkakasabi dito entrust all your cares. Sabi nga ni ito basahan ko mga tugang sa sulat ni San Pedro, first letter of Saint Paul, chapter 5, verse 7. Casting all your cares, all your anxieties, yung mga pagdududa, all your worries, all your concerns, once and for all, on God. Okay? For He cares about you. Yan. Ito totoo naman, God cares for every one of us. Ano? Sabi nga put out all your worries and stress upon Him and leave them there. For He's always tenderly cares for you. Napakaganda mga mensahe sa aldaw na ini mga tugang. Siguro kung igwa ka ngunya mga pinagdaraanan. Halimbawa ngayon igwa kan problema. May pinagdaraanan ka ngayon. Dahil siguro, siyempre pasok ka na, wala ka pang tuition, siguro mayroon kang problema, ganito. Lord, aba naman you pray and believe. Mamaya mo niyan merong dadaan sa bahay ninyo, nagsabi sa'yo, oy, Mare, alam mo, nanalo ako sa sweepstakes. Nanalo ako sa wedding. May wedding ba ba? Nanalo ako, kaya ito, barato ko sa imo. Hoy, tingnan mo, baratuhan ka pa. Alam mo, yan nga lang talaga, God uses instrumentality. Katingnan ninyo,
Paano napakain ng maraming yung ni Jesus ang maraming tao? Sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Alam mo, kaya ng Diyos, but God needs us. Ano? Minsan may kanta nga tayo, people need the Lord. Kailangan natin eh. Okay? People need the Lord and the Lord also needs people. Yan, importante yun eh. Kailangan natin. Huwag mo sasabihin, ang Diyos totoo makapangyarihan siya, gagamitin ka. Gagamitin ka, nakasangkapan. Yan ang magayon mga tugang na dapat tingnan natin sa buhay. Ano? So, entrust everything to the Lord. Okay? Sabi nga, your worries, lahat yan. So, it is really an encouraging and challenging to seek intimacy with God every day. Yan, importante yan eh. Ayun, sa buhay, kailangan natin yan eh. Na palagi tayong magkaigwaning kusog. Sabi nga sa Salmo, chapter 55, tinuturo, peace is possible even in the midst of storms. Yun. Okay? O tingnan natin. David is pointing out that God will sustain him even though he's struggling. For each of us, we can face the storms of this life and find peace when we keep our eyes on God. Minsan kasi dahil na tayo nakapokus sa Diyos eh. Nakapokus tayo palagi sa tuyang mga ginibo, sa ginibo kantawo, pero dahil na kita nakapokus, hindi na natin na ibabaling ang tuyang sa Diyos, okay? Maganda ito sabi sa Salmo sa chapter 55 verse 22. Cast your cares on God and He will sustain you. Yan. Kasi everything is possible. Impossible with God is possible. Hindi imposible. Kadakol naman kung kayo sana ay makapakinig kasi may mga istorya talaga na mga success story. Sabi ko nga doon, nung nasa Manawag, Pangasinan ako, parish priest ako, sabi ko, kasi meron radio station din ako doon. May programa na, ito gusto kong interviewin, ini-interview ko, yung mga vendors doon eh. Alam mo, isang vendor doon, na na-interview ko doon, nagkaroon ng anak na engineer. Sabi ko, paano mo napag-aral yung anak mo? At siyempre, sa pagsisipag. At hindi lang yon, pagtitinda ng kandila. Nagtitinda ng kandila. Alam mo, ganun po yun. Iba pag ang tao may pangarap. Makakayanan niya yan. Pero pag ang tao walang pangarap, ay nako, mahirap po talaga yan. Kaya mahalaga ito. So tanda natin, cast your cares on God and He will sustain you. Okay? Tanda natin, not only can we cast our burdens on God, we are instructed to give all our concerns to God. Yan. Di ba? Magayunon ini mga tugang. We are instructed by the Bible. Sabi ng Biblia, di ba? Pag sinabi ng Biblia yan, tama yan. Hindi nagsisinungaling ang Diyos eh. Kaya we are instructed to give all our concerns to God because He cares about us. Okay? For after all, God is the creator of the universe and God is more powerful than anyone else or anything cares about you. So go ahead, take all your burdens and problems, your plan. Importante din yung mga plano natin bago tayo maggawa ng mga plano. Maganda minsan kinukonsulta mo ang Diyos eh. Naalala ko yung kaibigan kong Chinese eh. Bago siya daw ikasal, kinonsulta pa niya. Although Katoliko yan sa Manila, yung kaibigan kong Chinese na yun. Yung babaeng sabi niya pumunta pa siya doon sa Buddhist temple kasi sabi ng lola nila ganun daw anyway, paniwala talaga nila nagkonsulta pa. So dapat in a way konsultin din natin ang Diyos. Consult God. Sabi nga, ang kinonsulta nila kung kailan daw ang magandang araw ng kanilang kasal. So alam mo, maganda yan.
yung tinatawag natin when we cast all our cares on God. So, dapat pati mga problems natin, mga plano natin, your pain, your unrealized dreams, your hopes, give it all to God. Sabi nga, give it all to Jesus. Ano? Minsan kasi, data tinatao kay Lord eh. Alam mo nangyari doon sa multiplication of the loaves? Di ba? Tingnan mo, wala kami rito kundi 5 tinapay at 2 isda. Ano? Alam mo, sabi nga, itong 5 tinapay at 2 isda, ano? Pag ibinigay natin sa Panginoon, He will multiply it. Okay? At sabi nga, there is multiplication in sharing. If you share your burden, importante din po yan eh. Ano? Kaya minsan may mga, di ba, may mga counselor tayo. Importante mayroon kang, sabi nga, napaghihingahan. Kung wala kang napaghihingan, baka malagutan ka ng hininga. Bangon iyo. Kaya importante mga tugang yan na sa tuya mang talagang gibuhon manggiraray. You have to entrust everything to the Lord. Especially if you're if you are feeling hurt, nasasaktan ka, or in a difficult situation right now. Ngayon, nasa sabi nga, sitwasyon kang na may problema. You might be wondering, where is God? Saan ba ang Diyos ngayon? Nandyan po ang Diyos eh. Do you believe that God is everywhere? Nandyan ang Diyos. Sabi nga, kung sa tuya is a text away, it's a prayer away. Yan lang po. Nakakalimot na kasi tayo. Naliningawan na kasi na pangadji o mag-arang sa Diyos. Yan ang kung akong natutunan sa aking nanay, si mama, Esting, yun po talaga ang sa kuyang legacy ki mama. Yung pagtubod sa Diyos. Makusog talaga ang pagtubod niya sa Diyos. So, tandaan natin, God is with us always, even when we can't feel Him. Okay? Para bang, ang sabi ko nga sa minsan mga taong lumalapit sa akin na may problema, halimbawa, biski sa kumpisalan, okay? Sabi ko nga, kasi minsan daw siya naniniwala sa Diyos kasi wala naman ang Diyos, okay? So, ang sabi ko sa kanya, may makulimlim. Pero sabi ko, araw naman, pero may makulimlim. Sabi ko, naniniwala ka ba na ang araw nandyan? Oo. Bakit? Maliwanag eh. Kahit makulimlim, nga lang, sabi nga, natatakpan lang ng mga alapaap ng clouds. So, alisin natin yung mga clouds na yan sa buhay natin. Ito yung mga concerns natin sa worldly concerns natin. Alisin natin yan. Pag inalis natin yung mga worldly concern na yan, and then papasukin natin ng godly concern, yung mga makadiyos na bagay, I tell you, makakayanan natin yan because everything is possible with God. Okay? Remember, God is working all things for His good. Okay? In your life. We don't always understand why we go the trials. Hindi tayo maintindihan eh. Kung bakit ganito. But at the end of your life, maintindihan mo kung bakit ganun pala. Yung pala kasi, may plano ang Diyos para sa iyo. At sana yung plano ng Diyos at plano mo, plano natin, ay magtugma. Ang problema kasi, yung plano ng Diyos, iba. Ayaw natin doon. Tanda natin, God sometimes allows us to go through the difficult things, parang challenges ito so that we can lean on Him. Yun. And we can learn. We can lean on Him. Masasandalan natin siya. And then we can learn that God partners with us through the trial. Okay, naalala mo yung kanta na yung footprints in the sun? Di ba, John? Yung footprints in the sun na sa panahon na siya ay hirap na hirap, nagtaka siya bakit there are only
2 footprints in the sand. Dati 4 kasi they were walking together. And that's why sabi naman, that's the time when I carried you. Na kinulkul na kita. Anyway, mga tugang, importante yan. Walang imposible sa Diyos. Everything is possible with God. Okay? So, make God your partner. Alam mo, sa Ebanghelyong ito, maganda ito eh. God is making us a partner. Jesus Christ made His disciples His partners in saving people. Okay? Okay, tandaan po natin yan. This will make us stronger and increase our faith as we emerge on the other side. Okay? Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 48 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Okay, mga tugang, balik po kita gira sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at gusto ko pong i-share ang sharing ni Gerald Gallianito. Sabi niya, ito ang maganda ito, i-share ko sa inyo, basahan ko, sabi niya, ha? Okay, but hindi maalis itong advertisement dito. Anyway, sabi ni Gerald, Father, naalala ko tuloy ang isa pang nagawa ni Jesus sa Kanaan, turning water into wine. Akala ng mga tagapangasiwa ng kasalan ay wala nang magagawa, ngunit malaki ang tiwala ni Mama Mary kay Jesus, kaya nakumbinsi niya itong gumawa ng himala at nagtagumpay. He turned water into wine. Not just wine, but a delicious one. Tama ka. Everything is possible talaga sa Diyos. Totoo yan. Tama ka, Gerald. Sa atin lang kasi minsan, pag pinasukan kasi natin ng pagdududa, wala tayo talagang magagawa dyan. Palagi nagduda. Kahit sa pag-aaral yung mga mag-aaral uli ngayon, nagdududa siya na hindi siya makapasa. Nagdududa sa pag-aral, nagdududa. Alam mo, kaya sa ito na nga, sabi nga may practical po diyan, okay? Yun ang importante mga tugang na kung mayroong tayong mga pagtubod sa Diyos, may magagawa tayo. Gusto ko ring batiin si Manay Ampi na nakikinig sa ating nandiyan sa Manila. Okay? So yun, may magagawa tayo. Kasi panay, sabihin natin, posible po yan. May magagawa tayo. Sa taong naniniwala. Kasi kaya nga, mahalaga po ito yung paniniwala na yung magagawa. Kasi kasubago, sabi ko nga maganda yun na yung sa Bible, cast your cares on God. Ibigay natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang lahat. And He will sustain us. He will support us. Kaya, ngunyan aldaw, darhun nindo ang tataramo na ini. May magagawa tayo. Kasi kasama natin ang Diyos. Okay? Pag kasama natin ang Diyos, talagang marami tayong magagawa.
Okay? So, sabi nga, when you pour your heart out to God, yan, kaya, huwag kayong mag-alala. Minsan may nakikita ko nandoon sa simbahan, nung parish priest pa ko sa Manila, sa UST, saka minsan doon sa sa Manawag, may nakikita ko, miski kahit minsan dito pag pumapasok ko simbahan na, may nakikita ko na, lalo sa Blessed Sacrament, iyak ng iyak. Of course, hindi ko naman nilalapitan. I just silently pray, siguro, Lord, tulungan mo nga po yung taong yan Yan, naiiyak, siguro malaki ang problema niya. So, ganun na lang gawin natin. Kasi baka pag nilapitan mo, baka mapahiya siya. Wag na. After all, total na, pareho ka na sa Blessed Sacrament. Alam naman ni Lord. Kaya, pour out your heart to God. At huwag tayong magdududa. And get your eyes on Him. You gain perspective. Maganda ito, sinasabi niya. If you put your eyes on God, nakapokus tayo sa Diyos. So, ang mata ng Diyos, we can, makikita natin, makikita natin ang ibang perspective. Kasi hindi naman sinasabi mga tugang, na pag ikaw maniwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, hindi ka na magkakaproblema at hindi ka na magkakaroon ng kaaway, hindi ka na magkakaroon ng everything will just be everything. Okay. No, that is a lie. Hindi po, mali po yan. Tandaan natin, pag sumusunod tayo sa Diyos, totoo, may mga problema, may mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan. Pero dahil ikay sumusunod sa Diyos, nagkakaigwa ka ng ibang perspective. Ang sabi nga dyan, ibang pananaw. Yun, naiba ang pananaw mo. Kaya nga mahalaga itong tinatawag natin reflection. Sa buhay. Ay, sabi nga ni Socrates baga mga tugang, an examined life is not worth living. Kaya importante sa buhay, examinin natin ang buhay natin. Bakit ako nagkamali? Bakit ang pamilya namin nagkagulo? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin? So, think about it, and then pray over it, and then you will have another perspective. Kaya pala. Alam mo, may sinasabi ngayon yung magkakaroon, hindi lang yung foresight. Maganda pag may foresight tayo Pero alam mo, mas maganda rin yung mga hindsight. Magkakasama yun Or insight. Magkasama yun. Foresight. Ang foresight, ibig sabihin, alam mo yung plano ka. Nagpaplano ka. Foresight yun. Sight before. Kasi for. Then, insight naman. So, insight. Siya ang kadigdi. Insight ito. Nahiling mo. Pero aside from the foresight, the insight, igwang inaapod takayan mga tugang na hindsight. Okay? Ano ba, Father mo, hindsight? Alam mo, ang hindsight, tanungin natin si Google, okay? Hindsight, okay. Okay. Ang ibig sabihin ng hindsight, ito po. Understanding a situation or event only after it has happened or developed. Kaya reflection po yan, ibig sabihin, reflection. Kung sa Tagalog, ano bang ibig sabihin ng hindsight sa Tagalog? Pupunta si Tagalog hindsight in Tagalog, okay? So, balik tanaw. Yun. Kinakailangan magkaroon tayong balik tanaw. In other words, review. Mag-review ka. Anyway, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po, ito po ang importante sa buhay. May magagawa tayo dahil walang imposible sa Diyos. Lahat posible po yan sa Diyos. Okay? So, intanda natin, entrust all your cares to the Lord. Okay? Trust God with everything. Your relationship, your finances, pain, job, passions, hopes, disappointments, failures, wins in your life because God cares for you. Okay? So when you trust God with everything, I tell you, He will defend you, help you, and sustain you.
Anyway, ito po si Father Boots Bombase, OP, na nagsasabing, okay, magagawa natin yan. Okay? May Diyos po. May Diyos. Okay? May Diyos. Okay? Ako na yung nagpapasalamat kay June, Napoles sa tuyang technical, at nandiyan si Richard Astor. At nakita ko na po kanina dyan si Kuya A. Nandiyan na. At si Ate J. So abangan po ang susunod na programa, Usapan Pamilya with Kuya A at ni Ate J. God bless you everyone. May magagawa po tayo. Entrust everything to God and He will support you. Bye-bye.